Magandang araw mga kababayan. Ngayon po, pasyalan po natin ang Divisoria. Ganito po ang itsura mga kababayan ng hindi nalilinis. Talagang naghahakot ang mga bulldozer. Ano ang una kong gagawin? Tatanungin ko kayo. Kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot. Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay, napapansin niyo ba ang Maynila? Parang dumudugyot ulit. Talaga? Totoo? Nararamdaman niyo? Nakikita niyo? O nay, pumanatag kayo. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Ngayon po mga kababayan, balikan po natin. Ano po ang itsura ngayon? Ayan, merong mga kalat-kalat pa rin mga kababayan. Pero susundan po natin ang paglilinis ni Yorme. Ganito po ang itsura ng Tutuban ngayon. Ayan na, napakalinis na. Grabe natuwa ang taong bayan. Ayan Recto Avenue, Manila napakalinis. Tuwang-tuwa ang mga motorsiklo at mga jeepney at mga kotse at mga grab driver dito. Magugulat kayo dito mga kababayan. Ayan tignan nyo naman mga kababayan, ang sobrang ganda na po at binomba ng malakas sa pressure tank na dala-dala ng mga bombero. Napakalinis na. Ano pa? Ano na, Abe? Ano na? Sabi mo, ang yabang ni Yorme. Mas gusto ko ang mayabang. Nagtatrabaho, napakalinis nasaan na yung mga kritiko ni Yorme? Diba nasupalpal kayo? Napakalinis. Sabi nyo, yabang ni Yorme, artista kasi at sobrang nagpapasikat. Malabagyo ang yabang sa Manila Bay. Ano kayo ngayon? Nabuljak kayo ngayon ni Yorme. Diba? Kayo yung mayayabang. Ang tatagal nyo dyan, hindi kayo naglinis. Itong Abe naman na ito, ang yabang, laos ng reporter. Puro kritiko kay Yorme. Tignan mo ngayon, napakalinis na. Diba? Dati, napaka-etchas at ang babaho ng mga kalsada. Ngayon, kala mo, mukha ko na napakalinis at lagi nag-e-eskinol. Tignan nyo, malabatang Quiapo, na Coco Martin, sobrang linis ng mukha. Ayaw nyo yan, napakalinis. Matutuwa ang mga turista na banyaga dito at sasabihin na, wow, Manila, great again. I love Yorme Isko Dumagoso. I love you. Magandang umaga mga kababayan. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Ngayon po ang ating bago-usapan si Yorme, na sinasabi nilang mayabang at sobrang showbiz. Kasi nga, hindi pa daw nakakaupo. Nagpapasikat na. Wala daw respeto sa nakaupo na mayor na si Hani Lacuna. Binabati ko sa mga 80-80 na mga kritiko. Tignan nyo mga kababayan, pinapalinis ang Maynila. Binabatikos nyo, sasabihin nyo, malabagyo ang kanyang yabang, mala Manila Bay sa sobrang hangin. Aba, mga kababayan, ang ating bibigyan ng reaksyon ngayon, itong ginawa ni Yorme sa Divisoria na sobrang baho, sobrang tambak na basura. Pagka pupunta ka at mamimili ng mga gamit o magsha-shopping ka, dahil sa Divisoria mga kababayan, dyan po makakabili ng mga murang bilihin, lalong-lalo na yung mga pangbata. Kung ano-ano pang mga pwedeng bilhin pang bahay. Pwede rin sa mga gulay mga kababayan. Yung typical mga kababayan na problema dyan, siksikan ng tao. Maraming mga vendor sa paligid. Hindi ka mag-e-enjoy. Mas gugustuhin mo pang pumunta sa SM dahil doon malamig. Walang snatcher. Hindi magulo. Pero dito mga kababayan sa Divisoria, kung hindi ito malilinis, grabe ang problema mo. Yung hikaw mong ginto, kaliwa at kanan, pag uwi mo, wala na. Naging plastic na. Napalitan na ng magnanakaw. Ganun po ang problema dyan mga kababayan. Kaya dito yung ipapakita po natin, itong paglilinis ni Mayor Isko, na sinasabi nila, may ambisyon kasi. Hindi pa nakakaupo, porsigido na, nagyayabang at nagpapasikat. Yan ang sinasabi ng mga kalaban niya. Di ba mga kababayan? May plano kasing maging pangulo daw si Yorme. Nangangarap na daw agad. Nakakahiya. Yun ang sinasabi nila, sobrang yabang.
Sabi ko naman sa kanila, bakit hindi ba pwedeng maglinis? Aantayin ko pa ba yung June 30 para maglinis? Kung ako yung mayor, mga kababayan, ililinisin ko agad yan. Siyempre, yan ang aking pangako. Yan kasi yung pangako ni Yorme. Nalilinisin na naman niya ang Maynila. Di ba mga kababayan, kilala niyo po ako. Ako si Esme TV ko. Mula nung naging mayor si Isko Moreno sa Maynila, kasama po tayo sa kanyang mga lakad. Kahit saan na mga eskinita kasama tayo. Tignan nyo po mga kababayan, diyan po ako nakilala sa Maynila. Itong mga kritiko niya nag-iiyak na. Kasi nga po, puro pasikat daw si Yorme. Anong gusto nyo? Antayin ni Yorme ang June 30? Baka mamaya manumpa siya. Yung bagong barong niya, maging amoy tae. Mga kababayan, di ba? Yan ang gustong-gusto ng taong bayan Yan ang gusto ng netizen. Yung total performer na mayor. Tignan nyo mga kababayan. Ayaw nyo ba ng ganyan mga kababayan? Mas gusto ko yung pasikat. Yun ang sabi ng mga mga netizen. Gusto ko yung mayabang. Basta nagtatrabaho. Ayaw ko yung nakaupo lang. Sumasahod buwan-buwan. Pasiting pretty. Ayaw ko ng mga ganon. Yan ang sabi ng mga netizen. Yan ang sabi ng mga viewers natin. Kasi yung isa dyan na mayabang, yung reporter na laos na ginagatasan si Yorme, sinabihan niya na mayabang, walang respeto. At talagang akala mo singhangin ng Manila Bay. Tignan nyo po mga kababayan, anong klaseng pag-iisip ito? Bakit pag nagtatrabaho ang tao, ibabash mo? Magpasalamat ka na lang dahil nililinis. Baka naman mamaya, nakatimbre kay Hani Lacuna yan. Para pag sumpa ni Yorme bilang mayor ng Maynila, mabango yung hangin. Di ba malapit lang naman yung Di ba pinabomba niya yung tunnel dyan sa Loton? Galit na galit yung si Abe na ito Sasabihan ba naman mayabang ka, Yorme? Wala kang respeto sa nakaupong mayor dyan. Puro ka pasikat. Ano yon? May pangarap kang maging pangulo? Yan din ang sinasabi ng mga netizen na sumusuporta dito kay Abe, yung mga tagasunod niya na nabola niya, na mga naloko niya. Mga kababayan, ayaw nyo ba ng mayor na nagtatrabaho, na gusto lang naman linisin itong Manila na sobrang baho? Na itong Quiapo, nagsibalikan na naman. Itong Carriedo, nagsibalikan na naman. Dating malinis, nagsibalikan na naman nung nawala si Yorme. Ikita nyo naman mga kababayan, araw-araw tayong nagbibigay ng mga balita dyan kay Yorme sa Manila Update. Di ba mga kababayan, kilala nyo po ako na Esme TV ko na ngayon ay The Wonder sa Philippines. Anyway mga kababayan, meron po tayong bagong account. Si Wonder Boy in Manila. Makikisuyo po ako. Baka naman pwede nyong isubscribe para anytime doon na tayo mag-upload ng mga upload natin na reaction natin sa Manila mga kababayan. Ano pong masasabi nyo? Di ba nakakatuwa na malinis ang Divisoria? Ang Quiapo? Ang Recto? Ayaw nyo bang malinis ang Manila? Matutuwa ang mga turista dyan na mga banyaga. Talagang dadami na naman ang mga turista. Baka mamaya itong Manila Bay isunod niya na linisin muli
Dahil itong Manila Bay, mula nung nawala si PRRD, bumalik na naman sa pagkadugyot, mga kababayan. Yan ang totoo. Kasi nag-a-update ako dyan, hindi ko masikmura. Pagka in-update ko, sasama ang loob nyo. Sasabihin nyo, nililinis naman. Iba kasi yung paglilinis noon saka ngayon. O mga kababayan, anong masasabi nyo? Baka naman, Yorme, isama mo na yung Manila Bay. Linisin mo na. Ikaw na ang manguna. Kung may pangarap kang maging pangulo, di gawin mo. Kung ang maging pangulo mo, si Sara Duterte, ikaw yung vice-presidente, ikaw yung ikalawang pangulo niya, di maganda. Magtatandem kayong dalawa. Saka na yung pangulo. Bata ka pa naman. Ibigay mo muna kay Sara. Di ba mga kababayan? Yan ang Yorme. Ito yung di ba dati idol niya si Duterte Ito yung maladabaw ang ugali. Tignan nyo. Tandem yan. Isko Moreno, Sara Duterte. Ang kalaban niya daw, si Leni Robredo at Vico Soto. O saan po kayo? Isko Moreno, Sara Duterte, Vico Soto or Leni Robredo sa 2028. O kahit malayo pa, i-comment nyo kung sino gusto nyo. Ngayon pa lang, mas gusto ko na yung mayor na ito. Nasasabihin yung mayabang, nagpapasikat kasi artista, mala showbiz. Mas gusto ko yung mga ganyan na mga ugali. Kaysa naman nakaupo ka lang, kain-kain ka ng kung ano-ano, kikiam ka dyan, di ka nagtatrabaho. Mas gusto ko na yung mayor na total performer. Kita nyo naman yung paglilinis ng ng Divisoria. Inisprayan ng bomba. Lahat ng mga libag, lahat ng mga etsyas, nalinis. Ang baho dyan mga kababayan, sa totoo lang. Lalo na pag madaling araw. Sobrang baho. Nakakasuka. Kaya Yorme, good luck sa'yo. Talagang susuportahan ka namin sa iyong paglilinis. Ipakita mo yung pangako mo. Ulitin mo na linisin mo ang Manila. Susunod ang mga yan. Disiplina muna. 'Di ba? Sabi nga nila, disiplina muna. Pwede namang magnegosyo na may disiplina. Yung iba kasi walang disiplina, puro negosyo. 'Di ba? Sasabihin nila, ay may maglilinis naman, pangunahan na natin. Huwag na nating paabutin na nandyan ang clearing operation. Anong masasabi nyo mga kababayan? I-comment nyo po. Approve ba sa inyo si Yorme? Hindi pa nakakaupo? Mayabang na daw? Astig na daw? Nagfi-feeling mayor na daw pero hindi pa nakakaupo? Ano sa tingin nyo mga kababayan? I-comment nyo po ha. Isang like po, isang share, isang subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay po mga kababayan. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po.